yung namumutya sa atin. Kasi ayun po yung pagkakalikha sa atin ng Panginoon. At bago po tayo magsimula, pwede po bang samahan tayo sa panalangin ni Sister Brenda sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. Sige, tayong lahat ay yumuko at ay manalangin. Aming Diyos sa langit, mabayan na yung kinaroroonan, sama ng Panginoong Jesus ng Banal na Espiritu, sa oras na ito, O Diyos, kami humingi ng kahabagan sa inyo, Panginoon. Upang gabayan niyo po kami, Panginoon, ang bawat niya sa amin, pagpalain niyo po yung aming mga puso, buksan niyo po ang aming mga spiritual eyes, upang makita namin kung gaano kabuti ang inyong gawa sa amin. At buksan niyo po yung aming mga tenga, Panginoon, spiritual ears, Lord, na marinig namin yung first revelation at mensahe sa umagang ito, Panginoon. At maging yung aming mga spiritual na puso, Lord, at buksan po ninyo upang pumasok ang anumang napakahalagang mensahe, napakahalagang salita ng Diyos na ihahatid ng aming tagapagsalita. Pagpalain niyo po yung bawat yan sa amin, Panginoon, o kung may mga kapitbahay nakakarinig ng pampalakas tinig na ito, pagpalain niyo po sila. Salamat o Diyos sa iyong mensahe at pagpalain po ninyo ang dinala po ninyong tagapagsalita, ang iyong lingkod from Vietnam, Lord. Salamat sa iyo at nakasama namin siya. Pagpalain mo ang kanyang buhay at pagpalain mo ang kanyang sambahayan, O Diyos. Gamitin siya, makapangyarihan, O Diyos. Mightily and effectively, Lord. Double portion of anointing power ang gawin po niyo sa kanya. Banal na Espiritu, ikaw po ang magsasalita sa kanya at dadalhin po ninyo sa aming kalagitnaan. Salamat, Ama. Lukuban niyo siya ng banal na dugo at kapangyarihan ang mga mensahe na mahayag sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ito'y pagpapala, Panginoon, kalakasan ng aming mga espiritual na buhay. Salamat po, Diyos. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, meron po akong papakita sa inyong picture. Nakikita niyo po ba? Ang nakikita po natin ay heart. So pag heart, love. Si Pastoran din pa, inalagaan niya kami with love. Kaya naman talagang nag-grow kami spiritually. At nakikita niyo po meron siyang ano po ito? Lifeline. So pag po diretso yan, wala nang buhay. Pero dahil ganun siya, may buhay pa. Pakitanong po natin yung kapatid natin, buhay ka pa ba? Buhay pa. Okay po. Lagay po natin yung kanang kamay natin sa dibdib. Pakiramdaman natin yung puso natin. Kung buhay pa ba talaga tayo. Nararamdaman po ba natin yung beat? Amen. Hawak po ba natin ang beat? Hawak natin ang beat. Di ba po ba? So, salamat sa Panginoon dahil tayong lahat ay buhay ngayon at tayong lahat ay makakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. At hayaan po natin ang banal na Espiritu ang kumilos sa ating buhay. Amen. So, ang una pong babae na ipapakita ko sa inyo, siya po ay mananahi. Nagtatahi po siya ng mga, anong tawag po sa na ano? Sa palo, yun po. Ay, ano po siya? Short. Show. Sa English, sa Tagalog, malo. Okay po. Siya po ang, kilala niyo po ba siya? Ay, hindi po. So, alamin po natin. Alamin po natin kung sino siya. Magbukasan po tayo sa gawa. Sa Acts chapter 9, verses 36 to 43. Pastora pa, kasi English po ito, Pastora. Paano po ng Tagalog? Acts chapter 9, verses 36 to 43. Sa gawa po, gawa 36 to 43. Okay lang. Pagpasensyahan nyo na po Okay kung... lang na English, anak. Okay lang po sa English. Okay. So, Acts chapter 9, verses 36 to 43. Ang sabi dito, in Joppa, there was a disciple named Tabitha. In Greek, her name is Dorcas. She was always doing good and helping the poor. About that time, she became sick and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. Lydda was near Joppa, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, please come at once. So sino po siya? Siya po ay si Tabitha, na nagngangalang Dorcas. So ano po ang karakter niya? Ang karakter niya po, she was always doing good and helping the poor. Siya po ay mabuting nilalang. Okay Amen. po. So, ano po ang naging problema?
Sa verse 39, Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. So, ang nangyari po, dahil sa sipag niya, at sa sipag niya pagtulong, lahat po ng ginagawa niya, yung mga pagtahi niya po ng pinagtutulong niya rin po sa mga balo, sa widows. Namatay po siya. So, lahat po ng mga balo, lahat po ng mga tinulungan niya, umiyak, nanangis. All the widows stood around him, kay Peter po, around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. So, nandun si Peter, like, pinatawag nila sa Peter, namatay si Dorcas, si Tabitha, pinatawag niya po, at ang nangyari, umiiyak lahat ng balo, at pinapakita yung kabutihan na ginawa ni Tabitha sa kanila. Sa verse 44, Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, Tabitha, get up. She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them alive. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Peter stayed in Joppa for some time with a tanner named Simon. So ano pong nangyari? Ang senaryo, namatay si Dorcas, at dahil marami siyang tinulungan, yung mga tinulungan niya, tinawag si Pedro para ipanalangin si Tabitha. At pinalangin ni Tabitha, ano nangyari? Nagkaroon po ng himala. Nabuhay po si Tabitha. Amen po ba? Amen. So, makikita po natin dito na hindi naman pwede ipag-pray ni Tabitha yung sarili niya dahil patay na siya. Tumawag po ng isang tao para ipag-pray siya. Kaya naman po kapag kayo may problema, wag po kayo mangingimi na humingi ng tulong sa iba. Lalo na pag alam nyo na yung tao na yon malapit na malapit sa Panginoon. Amen po ba? Wag po natin i-isolate yung sarili natin. Dahil makapangyarihan po ang Diyos at nagtatalaga po talaga siya ng tao na tutulong sa atin para manalangin din. Amen po ba? So, ang personal reflection po, ang first question, how are you ministering to those around you? Paano po natin pinaglilingkuran yung mga taong nakapaligid sa atin? Kaya, kagaya po ba ito ni Tabitha? Minsan pag may naghihingi sa atin, okay, walang narinig, mag-message ngayon. Kasi yung message, pag nangungutang, hindi na pautang eh. Ang message, kamusta? Tapos, isisin lang. No? Pero kung meron naman po tayong kakayahan para pahiramin, at meron tayong kakayahan para tulungan yung tao na yon, why not help? God is the source of everything na ibinibigay niya sa atin. Kaya pinagpapala tayo. Why not? Minsan, mag-message sa inyo, wala na lang. Ibabaliwala na lang natin. Pero hindi po ayon ang nais ng Diyos sa atin. Nais po niya na maging mabuti tayong nilalang. Number 2, how would others describe you in few words? Paano ba kayo dinidescribe ng mga taong nakapaligid sa inyo? Kayo ba ay dinidescribe as maldita? Ako po kasi dinidescribe ako ng mga estudyante ko sa Vietnam, maldita. Ang dito naman, ang mga friends ko dito, ang dinidescribe sa akin, born again. Kasi magagalitin din po ako eh. Pero, ano po ba ang legacy na iiwanan natin kapag namatay tayo? Ang pangatlo pong question, ano po yung legacy na nakapagpabago po ba tayo ng buhay? Kasi po pag nakikita ng ibang tao na mabuti tayo, nakikita nila ang Diyos ay mabuti. Amen. Kasi napakabuti niya. Di ba po ba? So, ang una po nating babae ay si Tabitha. Ano po ang nangyari? Siya po ay namatay. At nabuhay po dahil pinalangin siya ni Pedro. Ay, ang galing ng mga estudyante. At ang katangian niya po ay siya ay mabuting tao. Okay. Pangalawa po, kakita niyo po ba siya? Wag po kayo mag-alala, hindi po ito 100 women. Mangitangilan lang, mga 7. Nakakadalawa na tayo. Siya po ay si, maliban po sa kamukha siya ni Lenny Robredo. Siya po ay si Hannah. Si Hannah, eto po, meron po siyang karibal. Ang karibal po niya ay si Pinena.
So, ang verse po ay matatagpuan actually sa 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 20. Pero ikikwento ko na lang po yung istorya niya para mabilis po tayo dahil sabi ni Pastora, 30 minutes lang po ako magsasalita dito. So, si Hannah po ay may asawa. Ang asawa niya si Elkanah. Si Elkanah may dalawang asawa, si Hannah at si Penena. Si Hannah ay sobrang mahal niya. Si Penena, hindi niya mahal, pero may anak. Si Hannah, wala siyang anak. Dito po, sabi sa verse 5 po ng 1 Samuel chapter 1, but to Hannah, he gave a double portion because he loved her. And the Lord had closed her womb. Ano po ang problema ni Hannah? Sinarado ng Diyos yung sinapupunan niya. Kaya hindi siya magka-anak. Kaya naman itong si Penena, walang ginawa kundi inisin si Hannah. Sa buhay po natin, palagi po nating nararanasan yan. Meron po tayo palaging rivalry sa mga kaibigan or sa mga kakilala, even sa ka-church mate natin. So, malaki pong pagsubok yun kasi sasabihin ng mga tao, bakit siya nagkaanak? Ikaw, di ka nagkaanak. Ang sakit po nun, di ba? Kasi tayo mga babae, ang talagang role natin is to produce. Pero hindi po niya magawa yun. So, ang nangyari po, nanalangin si Hannah. Lumuhod siya sa Panginoon. Sa verse 10 po, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will be ever used on his head. Andun po si Eli, inoobserbahan siya habang nananalangin. Ang sabi ni Eli sa kanya, nababaliw ka na ba? Lasing ka ba? Minsan po pag may problema tayo, sobrang dami na natin iniisip, tapos yung mga kasama natin or yung mga kakilala natin sabihin pa sa atin, nababaliw ka ba? Tapos pupunta tayo simbahan, manalangin tayo. Ang ginagawa mo, ba't di ka gumawa ng paraan? Bakit patahan ka ng panalangin? Baliw ka ba? Diba? Nararanasan po natin yung ganong mga pagkakataon. Pero, after po noon, sinabi niya kay Eli na hindi ako nababaliw. Gusto niya lang maranasan yung pagpala ng Panginoon. Kaya naman, binilas siya ni Eli. Ngayon po, dito po sa verse 19, early the next morning, they arose and worshipped before the Lord and then went back to their home at Ramah. Elkanah, yung asawa niya po, made love to his wife Hannah, and the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel. Sinarado ng Diyos ang sinapupunan niya. Pero, nanalangin siya, lungkot siya sa Panginoon. Ano pong nangyari? Nagkaroon po ng himala. At ang himala na yun, nagkaroon siya ng anak. Ang ngalan ay Samuel. At kilala natin si Samuel. So minsan naiisip natin, parang wala namang pag-asa. Panalangin ako ng panalangin, Lord. Wala namang nangyayari. Parang eto na yung dead end, Lord. O kaya may sakit tayo. Sasabihin ng doktor, may cancer ka, mamamatay ka na. Sabihin mo lang, di wow. Kasi may pag-asa sa Panginoon. Ang pag-asa sa Panginoon, ilugod po natin lahat ng mga pangailangan natin, lahat po ng mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Kahit pakiramdam natin walang magagawa at wala na talaga, ang Diyos po ay may magagawa. Amen po ba? Ngayon, ang susi po ay manalangin. Saan po nanggagaling? Ang panalangin po ay kailangan may kalakip na pananampalataya. Minsan sasabihin natin, Lord, pray naman ako ng pray, pero wala naman pong nangyayari, hindi naman po natutupad yung mga panalangin ko. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, nananalangin ka, nagbabasa ka ba ng Biblia? Saan nanggagaling yung pananampalataya mo kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos? Amen po ba? Amen. So, hindi lang basta siya prayer. Kailangan natin ng Word of God. At yung Word of God na yun, yung magbibigay sa atin ng malakas na pananampalataya para mapangyari yung
mga gusto natin sa buhay. So katanungan po, first, are you pressured because of your condition nowadays? Ano ba yung mga kondisyon natin? Nahihirapan ba tayo magbayad ng bills everyday? Nahihirapan ba tayo na bumili ng bigas at maghanap ng bigas? O nahihirapan tayo sa asawa nating lasinggero? O sa asawa nating hindi natin maakay-akay sa simbahan? Ano ba yung pinakamabigat na nararanasan natin? Gayahin po natin sa Hana. Iniluhod niya sa Panginoon. Actually po, nag-asawa ko ng Vietnamese, ang asawa ko, atheist. Hindi po siya naniniwala sa Diyos. Dahil ang Vietnam, meron po mga, siguro 30% Buddhist. And the rest, sa gobyerno sila naniniwala. So kasama po ang asawa ko sa gobyerno naniniwala. So sa first 3 months po namin pagsama, napakagulo. Lagi po siyang umuwi kasi, hindi po ako yun. Ang pangarap, alam ni pastor ang pangarap ko, makapag-asawa ng pastor. Pero hindi po nangyari. Tumatawag sa akin, uwi mo na ako. Kasi lasing na ako, hindi ko na kaya. So, una na madaling araw, pupunta ako sa, para sunduin siya. At marami pa pong mga bagay na ginawa siya na talaga namang kinasakit ng kalooban ko. Hanggang sa napagod na ako, napuno na ako, ang sabi ko, maghiwalay na tayo. Pero English po, hindi Tagalog. Mahirap pag English pag nag-aaway, po, mas gustuin ko ng tumahimik na lang. Ang sabi niya sa akin, okay, goodbye. Napakadaling kausap ng asawa ko. Sa nagbalutan siya, naglayas siya, umalis siya. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung SIM card ko para wala na lang connection sa kanya. Pero, araw-araw po ako nakaluhod sa Panginoon at nananalangin. Kung ano po ang kalooban niyo, Panginoon, ipakita niyo po sa akin. Tapos, after 2 weeks, sinundo niya po ako sa eskwelahan, naghingi siya ng tawad. Ang sabi niya, magbabago na siya. Hindi po makadiyos yun. Pero nananalangin po kasi ako. Kaya naman yung banal na spirito, kumilos sa kanya. At siya na ang nagsabi na magbabago siya. Kaya naman ngayon sa simbahan, MC na po siya. Yes! Praise the Lord! Sa Vietnam. Hallelujah! Assistant pastor po siya. Yes! Salamat po sa Panginoon, di ba po? Amen! And are you losing hope of what you are praying for? Huwag po tayong mawawala ng pag-asa sa mga pinapanalangin natin. Nandiyan po ang Panginoon. And do you also ask someone to help and pray for you? Kagaya po ng nangyari kay Tabitha, may mga taong naghiling kay Peter na ipanalangin siya. Ganon din po tayo. Pag hindi na po natin kaya, Pastora, ipanalangin niyo kung hindi ko na kaya. Araw-araw nakaka-encounter po tayo ng problema. Pero, meron po tayong mga leaders na handang tumulong para ipanalangin tayo. Amen po ba? Amen. So, tandaan po natin si Hannah. Siya po ay a woman of prayer. Okay? So, pangatlo na po tayo. Bibilisan ko na po. Ang pangatlo po ay siya po ay, ito po si Pablo, si Paul. Tapos, ito po yung asawa niya. Sila pong mag-asawa. So, sila po ay gumagawa ng tent. Kilala niyo po ba siya? Sino? Sila po mag-asawa, si Priscilla and Aquila. Sila po ay kasama ni Pablo na humahayo kahit saan. May pagkakataon po na si Priscilla at Aquila nagpatayo ng bahay at walang simbahan, ibinigay nila yung bahay na yun para maging simbahan. Ganon kalupit yung servisyo ni Priscilla at Aquila. At may pagkakataon na meron isang kabataan na si Apollos na may tinuturo pero hindi maayos siya magtuturo, ikinorek niya si Apollos. Iminentor niya si Apollos. Parang si Pastora Limpa. Iminentor niya kami. Kaya naman nakikita natin ang bunga ng pag-mentor niya. Ganon din po ba tayo na iminementor natin? So, si Priscilla, lagi niyang kasama yung asawa niya na naglilingkod sa Panginoon. Tayo po ba ay katulad ni Priscilla na kinakaladkad natin yung asawa natin papuntang simbahan? Ang hirap minsan, no? Kasi yung mga lalaki parang meron silang sariling mundo. Iniiwan. Iniiwan sa bahay. Oo, iniiwan. Sabihin, magpaiwan na lang ako, ikaw na lang magsimba. Pero, dahil alam niya yung aral ng Panginoon, sinasama niya po si Aquila, yung asawa niya.